Tuwing magka-video call kami ay pinapakita niya ang kanyang alaga. Pero okay lang sa akin kasi type ko naman si Afam. Dear Madam Native Filipina, isi-share ko lang po ang kasaysayan ko tungkol sa mga Afam. Ako ay nakatira sa Oriental Mindoro, nakapag-asawa at nabiyuda sa Noipi. Fast forward, year 2020 ay nagkaroon ako ng kachat. Siya ay taga Netherlands na 57 years old. Pero chat kaibigan lang. Ramdam ko din na wala siyang ganang mag-chat. Puro kamustahan lang. Fast forward madam, nakita ko ang page mo. Kaya naman, lagi na akong nanonood at nakikinig sa mga payo mong napakagandang pakinggan. Fast forward ulit madam, sabi mo maghanap ng Afam sa dating site. Kaya ang una kong ginawa ay nagpagawa ako ng TikTok account. Hanggang nakilala ko si Wagar Ali na taga Pakistan. Nagtatrabaho siya sa Saudi bilang isang driver ng truck na naghahakot ng buhangin. Fast forward madam, nanligaw siya. Mabait naman siya at hindi bastos. Medyo gwapo din ang itsura niya. Kaya lang madam, hindi ko maramdaman na mahal niya ako. Pero ako, mahal ko siya. Kasi masipag siyang mag-chat at makipag-video call. Siguro madam, 1 taon na kaming magka-LTR hanggang ngayon. Fast forward madam, sumali ako sa Filipina Cupid. Merong nag-comment doon. Siya si Jamil. Pero hindi rin nagtagal ay nirestrict niya ako. Kasi hindi ako pumayag na magpakita ng dibdib. Gusto niya din kasing ipakita ang kanyang alaga. Kaya naman madam, naghanap ako ulit, pero scammer ang nakachat ko. Siya po si George na taga London. Ang sabi niya sa akin nung medyo matagal na kaming magkachat, meron daw siyang ibibigay na regalo. Kaya tinanong ko siya kung ano yon. iPhone 14 pala. Meron siyang picture na sinend sa akin. Tinanong pa niya ako ulit kung ano pa daw ba ang gusto ko at bibilhin niya. Sagot ko naman ay okay na sa akin yung phone. So ayun madam, humingi siya ng Gmail account ko. Kaya ang ginawa ko ay nagpagawa ako ulit ng Gmail account at sinend ko ito sa kanya. Fast forward, ang sabi niya, tingnan ko daw ang Gmail kasi meron daw mensahe doon. Ayun na nga madam, nabasa ko. Kailangan ko daw magbayad ng 3,000 para sa pag-deliver. Kasi daw malaking halaga ang iPhone. At isa pa, may nakatago din daw pera doon. Nagalit ako madam at pinagmumura ko siya. Binlock ko na din siya madam. Fast forward, madami ako ulit na kilalang Afam. 3 sila. Edad 62, 65 at 66. Pero madam, doon ako na in love kay 66 years old na Canadian. Siya po ang napili ko sa kanilang 3. Buwapong lalaki po siya at parang hindi siya edad 66. Sinigurado ko talaga madam na hindi siya scammer. Ayun, tinawagan ko kaagad at sumagot naman. In short, dito talaga ako umibig kay 66-year-old Canadian. So yun na nga madam, nagtatawagan na kami at magka-chat. Madam, kapag nagvi-video call kami, pinapakita niya ang alaga niya. Pero sabi ko, okay lang kasi type ko naman siya. Tinanong ko din sa kanya kung bakit kahit matanda na siya active pa din. At ang sagot niya ay, I don't know. Tapos tumawa. Isang araw, kinamusta ko siya madam at ito ang mensahe ko sa kanya. My love, kumusta ka? And then ang sagot naman niya, I'm tired. At totoo naman kasi nakahiga na nga siya at patulog na. Madam, ang ayaw ko, bakit pinapakita niya ang kanyang alaga? Tapos naglalaro siya. Never naman po akong nagpakita ng pribadong parte ng katawan ko madam. Tapos ngayon madam, isang umaga, nag-chat siya sa akin. Ang sabi niya ay good morning. Wala man lang love. Hahaha. Kaya naman madam, tiniis ko muna na wag mag-reply sa kanya. Bahala siyang maghintay madam. Please payuhan niyo po ako at ng mga taga-subaybay niyo. God bless you. Hello Madam Letter Sender, maraming salamat sa iyong kwento. Well, sa totoo lang madam, natatawa ako sa iyo. Kasi sa unang parte ng kwento mo, okay lang na nagpapakita siya ng alaga niya. Kasi type mo naman siya. Pero bandang huli, ayaw mo na pala. Kaloka ka madam ha. Dapat kasi nung unang encounter nyo pa lang, na agad-agad siyang nagpapakita ng bahaghari niya sa'yo, isinaway mo na. Ayan tuloy, nagsawa ka na. Hinayaan mo kasi siya, kaya ganyan siya ngayon. Komportable siyang magpakita at bastusin ka sa harapan ng kamera. Kung ganyan lang din ang sistema nyo madam, talagang hindi malabong for fun lang ang hinahanap niya. Kasi sa edad niyang yan, mahirap na yung makahanap ng babaeng magiging partner niya. Kaya sa online na lang siya naghahanap ng makakausap at mapaglalaruan. Madam, wala man lang akong narinig na usapang future plans sa kwento mo. So ano lang pala ang topic niyong dalawa habang magka-video call? Tsuktsakan? Hala ka madam, baka naman nagsasayang ka lang ng oras dyan. Prangkahin mo na madam ha. Sabihin mo hanggang dito na lang ba tayo? Wala na bang ile-level up ito?
Kasi naghahanap ako ng karelasyon, hindi kalaro online. Ganun. Madam, instead na magtampo-tampo ka dyan dahil hindi sinamahan ng call sign na love yung good morning message niya, edi i-message mo siya diretso ngayon. Itanong mo, where is the call sign love? Kasi ang mangyayari niyan, since hindi mo siya nireplyan, magtataka na yan. Bakit ka biglang nanahimik dyan? Reminder, madam, he is not a mind reader. Alam ko naman na tayong mga babae, tinutupak minsan kasi nakarelate ako dyan. Kaya kung hindi mo yan re-replyan, dyan na magsisimula ang inyong hindi pagkakaunawaan. Mami-misunderstood niya yan na baka ayaw mo na sa kanya or baka nakahanap ka na ng iba. Palampasin mo na lang muna, madam. I-message mo na at sabihin, huwag niyang kakalimutan ang call sign. Kasi ikaw ay magtatampo or masasaktan. Ganyan lang. Dapat vocal sa feelings. Para kung may problema man, edi agad na masusolusyonan at mapag-uusapan. Naku, madam ha, hindi na tayo mga teenager. Matatanda na tayo. Sana maayos nyo yan. Basta madam, ang bilin ko ha, huwag mong kalimutan. Prangkahin si Afam kung puro lang ba siya kabalbalan. Kasi kung oo, then hanap na ng bago, yung matino naman.